Yan pong nasa likod ko mga kaibigan, yan po ay ang tinatawag na Panteon. Panteon, yan po ay itinayo para sa mga gods o mga dioses ng ancient Rome. At ito'y naging libingan ng mga ilang hari at mga namuno sa gobyerno ng Roma. And speaking of gobyerno mga kaibigan, makakaharap nyo ngayon ang isang Pinoy, isang kababayan natin na nagtatrabaho sa mga namumuno sa gobyerno ng Roma. Ito po ay walang iba kundi si Romulo Salvador. Ito ang Roma, Italia, isang bansang may parliamentary republic form of government. Alam niyo bang mayroong Pilipinong leader dito na naghahatid sa ating mga migranteng kababayan ng serbisyong totoo? Councilor Mulong. Ano ba tatawag ko? Mulong na lang, ano? Kasi sa Pilipinas tayo napapanood ngayon, no? Tsaka yun ang mas kilala. Yun ang mas kilala ka sa Mulong, no? Siya si Mulong, tubong Santa Cruz sa Laguna, ngunit sa Maynila lumaki. At dito sa Italia, kilala siya bilang Konsehal Romulo Salvador. Siya ay isang representante, di lang nating mga Pilipino, kundi pati na rin sa buong Asya para sa mga migranteng kagaya niyang naninirahan dito. Ipaliwanag mo nga ang posisyon mo dito sa syudad ng Roma. Well, actually, ako po ngayon ay isang supplementary counselor. And we are 4 migrant counselors divided into continent. Ako po sa Asia, kaya lahat ng ASEAN countries is under my responsibility. Hindi lang pala Pinoy, no? Hindi po. One for East Bloc Europe and one for African countries. And at present po, I'm also handling the presidency of the group. So, hindi Yung lang... 4, may presidente, ikaw yon. Ano ang mga responsibilidad mo? Actually, as supplementary counselor, we don't have the right to vote during deliberation, but we have all the rest of the function of a normal city councilor. Pwede kaming magbigay ng proposals, pwede kaming magbigay ng project itself. Bago pinasok ni Mulong ang politika dito sa Italia, alam niyo bang napakarami niyang naging hanap buhay? Jack of all trades kasi ang ating bida. Anong unang trabaho mo dito sa Roma? Dumating ako dito 1984. I've been a waiter since from 84 to 98. I used to handle a fine dining restaurant, 10 tables lang. 14 years waiter. Okay, and then? Pagkatapos, nagda-doubles ako during my early years here sa Malayan Theater Group. Dahil passion ko talaga yung pag-arte. Oo. Pag linggo, nasa community kami and we're giving para magkaroon ng konting kasiyahan. We did some theater pieces already. So, yung artistic side of you, ha? Talagang lumabas dito, no? Aside from theater, ano ba? Nag-combo rin ako. Nag-combo ka rin? May music pa? I play drums and saxophone. Alright. Tapos, yun nga, na-uwi din sa beat player in TV series, in Italian TV series and films, international. Ikwento mo yung yung participation mo dun sa isang Walt Disney film. Si Bill Murray po ang bida doon. Hindi ako actor doon. I was a dialogue coach. Somebody who can explain English to Italian for the crew and Italian to Tagalog for the extras. It's a new role sa filmmaking. Ngayon, paano ka nasama sa politika dyan? Paano? When I started to have my family, nagkaroon ako ng anak and ipinasok ko sa isang kindergarten na pinatatakbo naman ng isang asosasyon ng mga Pilipino. No? That's the Commission for Filipino Migrant Workers. I was elected president of the group at doon na uwi yung may social inclination and politics. But is your position in the city council, is this an elective position or an appointed position? Yes, it's an elective. The election was among migrants. Legal residents ng mga migrant community, not only from the Philippines, the rest, nagkaroon ng isang malawakang kampanya. And I was the most voted among 46. Sa kabila ng natagpo ang tagumpay ni Mulong dito sa Roma, hindi pa rin nakalimutan ni Mulong ang kanyang bayang Sinilangan. Naroon pa rin ang kanyang puso kung saan ibig niyang bumalik para sa kanyang pagtanda. Plano mo na bang manatili dito? May plano ka pa bang bumalik sa atin? Sabi nga nila, yung salmon daw pag matanda na bumabalik sa tubig kung saan sila pinanganak. No? Palagay ko ako'y magiging salmon. Babalik din ako. Ciao, Philippines! Sa aming pagbabalik, ang pribilehyo na makasama ang banal na Papa, ang mahal na Papa, sa pagdarasal ng Angelus sa pagbabalik
ng ika-5 anibersaryo ng Mel and Joey dito sa Roma. Sa aking pumamasyal dito sa Roma, ako ay napadako dito sa Piazza Manila o Plaza Manila. At tama lamang na matagpuan ko dito ang rebulto ng ating pambansang bayani, si Jose Protasio Rizal. Ang plazang ito ay inihandog daw ng Holy See sa mga Pilipino noong taong 1998. Ayon sa kasaysayan, ibinalik ni Cardinal Rufino Santos, ang kauna-unahang Pilipinong kardinal na nadestino sa Roma, ang dating Plaza de Armas sa pangalan nitong Plaza Roma. At bilang pagkilala sa ginawang ito ni Cardinal Rufino, ipinangalan ng mga namumuno sa Roma ang isa sa kanilang mga plaza bilang Piazza Manila. Sa katunayan, inilagay pa nila dito ang isang bust ni Dr. Jose Rizal bilang pagpapatunay na ito ay para sa mga Pilipino. Kaya huwag kalimutan sa listahan ang Piazza Manila sa inyong pagbisita dito sa Roma.